Yun, praise Jesus. Malawak po yung topic ng Christology. Sino po sa inyo dito ang natapos na o kaya almost done sa subject ng Christology? Madalas to sa mga Bible school, no? Pinapag-aralan yung Christology. Um, for sure, tinuro ito sa SFC Theology class, no? Isa to sa, um, ano ba to? Branch ng Systematic Theology po, yung Christology or the Doctrine of Christ. Siyempre kulang oras natin, no? Ano lang, exhortation, quick overview, ano nga bang meron sa Christology. And I pray, okay, deeply in my heart na may stirred up ang ating love for Jesus. Matapos natin marinig ang exhortation about Christology, ma-challenge po tayo na pag-aralan po ito mga kapatid. And if you have questions, pwede po kayong magtanong right after this. Pwede niyo po akong i-chat. Wala na kayong oras, magtanong mamaya. Mahalaga po ang Christology. Right? Mahalaga po ang Christology kasi it talks about the nature of Christ, the nature of Jesus. So kung wala po tayong alam sa Christology, okay, pwede tayong maligaw. Alright? Pwede tayong mawala sa Panginoon. Kasi mahina yung foundation patungkol sa teaching of Christology. Okay? Kaya please, makinig po tayo ng maayos, mag-take notes po tayo, at ma-encourage po tayo, okay? Ma-challenge po tayo na papag-aralan ko to yung kabuuan na to. Okay? Marami po dyan. Pwede ko kayo bigyan mga references, theology books patungkol sa Christology. Alright? And sa next year, ito po yung unang share ko lang sa inyo, no? Next year, matuturo ko yung kabuuan ng Christology sa online. I'm not sure when. I could be Facebook Live or any other form of teaching, okay? Pero ayun nga mga kapatid, sa Christology, we understand the nature of Christ. Okay, si Jesus Christ po. Christos, okay, Logos, study of Christ, nature of Christ. And also, inuunawa po natin yung divinity of Jesus Christ. Jesus Christ is fully 100% divine. Okay? Kaya pag may nagsabi po sa inyo na si Jesus ay hindi kapantay ka-level ng Diyos, 80% lang si Jesus, nako, false teaching na po yan, no? Another thing is, sa Christology po, pinag-aaral natin yung humanity of Christ. Si Jesus Christ po ay naging tao, walang duda, 100% naging tao po siya. Pag may nagsabi po sa inyo na si Jesus ay 100% God and not man, umalis na po kayo doon sa sinisimba nyo na yon. Okay? Jesus Christ is both fully 100% divine, 100% God, and 100% okay, man. Naging tao po ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Basahin natin yung 2 John chapter 1 verse 7. 2 John 1 verse 7. Sabi dito, for many deceivers, mandaraya po, have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Sa ano po tayo? NIV naman. King James kasi yun eh. 1:7. I say this because many deceivers, mandaraya, who do not acknowledge Jesus as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is deceiver and the antichrist. Okay? Sa Tagalog naman, basahin natin. 2 Juan chapter 1 verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan, nagkakalat po sila yung mga mandaraya, okay? From the time na sinulat to, no, hanggang ngayon, hanggang sa malapit na dumating ang Panginoon, nagkakalat po yung mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesus ay naging tao. Okay? Kaya pag may nagsabi po sa atin, o yung sinasimbahan natin, sinasabi na si Jesus ay hindi naging tao, umalis na po tayo doon. No? Marami pong religions na ganyan. Si Jesus daw ay hindi naging tao. So, ang ganoong mga tao ay mandaraya. O, maliwanag ang Bible, no? Basahin, please. Open our Bible, mga kapatid, no? I encourage everyone, open our Bible.
Ngayon, no, kahit cellphone yan or physical Bible, basahin po natin to, samahan niyo po ako. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Maliwanag po ba? So, sino man nagsasabi, kung tayo ay nagtuturo na si Jesus ay hindi naging tao, si Jesus ay 100% God only, ayun po ay deception, ayun po ay false teaching, false religion. Amen po ba? Okay? Marami pong religions niyan. Okay? From the beginning of Christianity, marami na pong mga tao, religions ang nagsasabi na si Jesus ay hindi naging tao. Okay? So, another thing is, we need to understand the divinity of Christ. Jesus is 100% God. Okay? Wala po sa Bible sinabi na si Jesus Christ ay God. Wala pong sinabi na explicit or very clearly na si Jesus ay God. Parang ganito, sinabi sa verse na to, Jesus is God. O kaya sinabi ni Jesus, I am the God. Okay? Wala pong sinabi si Jesus directly na gano'n. I'm just honest, no? Wala pong sinabi ang Biblia na si Jesus mismo ang nagsabi na naka-red letter. Sa New Testament kasi pag naka-red letter po, si Jesus po nagsalita nun. Walang sinabi na, I am the God. Oh, clear po yan. Kaya pag nakipag-usap kayo sa mga Muslims, sabihin nila, si Jesus nga mismo hindi nagsabi na God siya. Okay, wala tayong masasabi doon. Wala tayong pambanat doon na, o nga, no? Pero meron pong indirect revelation ng Panginoong Jesus doon. John 10:33. John, basahin niyo po. John 10:33. Okay. Basahin ko muna sa NIV. John 10:33. Please open our Bible. We are not stoning you. Ang nagsasalita po nito ay mga Pharisees, mga Jewish people. We are not stoning you for any good work, but for blasphemy because you, a mere man, sabi kay Jesus, you are claiming to be God. Okay, so ang context po nito, binabato si Jesucristo ng mga Jewish, lalo na yung mga Pharisees. Okay, binabato siya. That time, no, yung context nito, basahin niyo po sa John chapter, mag-i-start yan sa 31 eh. Okay, sa 31 sabi dito, again, his Jewish opponents pick up stones to stone him. Pumulot ng mga bato para batuin. Okay, tapos sinabi ni Jesucristo sa verse 32, gumagawa ako ng mabuti, bait niyo po binabato, nagpapagaling ako, namimigay ako sa mga mahihirap, ginagawa ko yung batas. Sinabi ni Jesus, dinidepensa niya yung sarili niya. Sinabi naman ng mga Jewish people, yung kanyang kalaban, sa verse 33, hindi ka namin binabato dahil mabuti ka. Hindi ka namin binabato dahil nagpapagaling ka. Binabato ka namin kasi you are claiming to be God. You are claiming to be, same level with God. Ayun yung revelation sa Jewish people. Kaya nagagalit sila kay Jesus kasi naging revelation sa kanila na si Jesus ay Diyos. Anong ginawa ni Jesus? Verse 34 hanggang matapos yung John chapter 10, wala pong rejection na ginawa si Jesus Christ. Hindi po siya nagsabi na, no, hindi ganyan. Hindi niya na-refute, okay, yung sinabi ng opponents niya. Meaning to say, si Jesus mismo indirectly, okay, kiniklaim niya yung sarili niya, I am, okay, with the same level of God. I am the God. Nagagets po ba natin yung revelation ng John chapter 10 verse 33? Na si Jesus Kristo, okay, mismo, okay, siya po ay Diyos. 100% divine, 100% fully God. Amen po ba? So sa Christology po, papag-aralan po natin yan yung divinity of Christ, humanity of Christ. Okay, mamaya bigay ko sa inyo yung overview. Okay. Dahil nga si Jesus ay ating Diyos, tagapagligtas, of course, may mga false teachings po na lalabas. So, doon pa lang po sa church history. Sino po dito ang natapos na yung church history na subject? Okay. The church history po, ito po yung mga church fathers. Kauna-unahang mga believers, okay? Nag-start yan sa apostles, no? At yung year 100, year 300 AD, mga ganon, okay? So, start natin sa Council of Nicaea kasi they faced a lot of false teachings patungkol sa humanity and divinity of Christ. Doon pa lang po sa umpisa, no? Sa panahon ng Church Fathers, meron na po mga false teachings patungkol kay Jesus.
Mag-start tayo sa Council of Nicaea. Okay? Council of Nicaea sa year 325. So dito po sa Council of Nicaea, sa panahon po nila, okay, year 325 ba? Anong year na po natin ngayon? Mga kapatid, kung tumitingin tayong kalendaryo. Anong year ba tayo ngayon? Year 2023, okay? So itong sa Nicaea, okay? Year to 325, no? Grabe, ilang years na, parang 1700 years ago, no? Ang tagal ng panahon, no? So nagkaroon po dito ng debate. When we say council, nagkaroon ng kumbaga sa SFC conference, no? All leaders meeting, no? Every Saturday. So nagkaroon po ng council na gano'n, yung mga bishops, mga leaders, okay? Kasi nga, meron kasi nag-a-arise na false teaching patungkol kay Jesus. Alright? At prior to that, meron kasing tao na pangalan Arius. Kilala niyo ba si Arius? Doon nag-start yung Arianism, no? So si Arius, nagtuturo po siya, isa siyang Christian, okay? Nagtuturo na si Jesus Christ, okay? Jesus was created being. And He was different from the Father. Ibig sabihin, siya po ay hiwalay sa Trinity. Hiwalay sa Father. Hindi po siya ka-level ng Diyos. Mababang uri ng pagka-Diyos si Jesus Christ. Okay? Mababang uri lang. Inferior God. Oh, that is false teaching, no? That is a false teaching. Na si Jesus Christ ay 80% God? No. Si Jesus Christ is 100% God ka-level ng Ama. Amen po ba? So, dun sa Council of Nicaea, nagkaroon ng Nicene Creed, no? Mamaya, bigay ko sa inyo mga creeds. Apostle Creeds, Nicene Creed, Constantinople Creeds, at yung Chalcedonian Creed, no? Kabisaduhin natin yung mga batid, maganda yan, no? Yung ano ba? So, sa Council of Nicaea, doon, kinurse nila, no? Si Arius, na heretic, a false teacher, doon nila inaffirmed na Jesus Christ is truly 100% God. Not 99% but 100% God. Amen po ba? So next, Council of Constantinople, year 381. So hindi pa natapos. Okay? May mga nag-a-arise pa rin na mga false teachers kagaya ni Apollinaris. Okay? Nang sinasabi niya, si Jesus Christ daw ay Jesus Christ was not fully human. Okay? Hindi daw 100% tao si Jesus. Okay? Binasa natin kanina yan. 2 John chapter 1 verse 7. Naman ang nagsasabi na si Jesus ay hindi naging tao ay mandaraya. Okay? So nagkaroon ng council. Okay? Nagsama-sama yung mga bishops, mga leaders ng church that time sa Constantinople po. Sa panahon natin, Turkey to Turkey. City sa Turkey. No? So, sa year 381, doon, nireject nila yung teaching ni Apollinaris. Sinabi nila si Apollinaris ay heretic false teachers. No? Okay, hindi pa natapos. Meron pa nangyari. Okay, mga 50 years later, year 431. Year 431 na tayo, ha? Okay? Doon na nag-arise si Nestorius. Kung familiar kayo, doon nag-start yung Nestorianism, okay? Ang sinasabi niya na si Jesus ay two separate natures and two separate wills. Ibig sabihin, sa isang katawan, may dalawang nature. Okay? Separate po, hybrid, kung tinatawag. Kumbaga sa trabaho natin, 3 days work from home, 2 days work on site. So si Jesus Cristo parang ganon, 3 days, okay, 50% God, 50% man. Hybrid. Ganon yung teaching ni Nestorius. Okay? That's, nagkaroon din si Eutychus. Kasi sabi naman niya, si Jesus ay hindi 100% na tao. Hindi, sorry. Si Jesus ay hindi tao. No? Siya po ay 100% God. Ganun ang sinabi niya. So, dito sa Council of Ephesus, year 431, nagkaroon na naman sila ng meeting. Okay? Nagkaroon na naman sila ng conference, council. At doon, kinurse nila, okay, si Nestorius at si Eutychus po
at sinabi nila mali po yung teachings nila at inaffirm nila na si Jesus ay 100%, okay, both fully God and man. Alright? Ganun po. Hindi po siya hybrid. Okay, nakakasabay po ba tayo? Okay. Maganda pag-aralan yung church history, mga church fathers po, kasi may mga teachings po tayo ngayon na kinuha natin, kagaya ng Apostles' Creed, Nicene Creed po. Okay, maganda po pag-aralan yung mga kapatid. At ito, ang Christology po, no, ito po ay linked sa soteriology. Nakalink po ito sa mga major branches of theology. Like soteriology, doctrine of salvation po yun, no? Then hamartiology, martiology, tama ba yung doctrine of sin, okay, yung mga ganun po. Mahalaga po siya, mga kapatid. Lastly po, pang-apat na council, Council of Chalcedonian or Chalcedon. Year 451. Ito yung pinakasikat, pinaka-documented council sa apat na yon. Okay? Itong Council of Chalcedon po. Nangyari po to sa year 451. Okay? Ito po yung continuation lang rin ng Ephesus, no? Kasi, ay nga, nag-arise si Nestorius, si Tychus po, pero yung teaching nila nadala po sa mga next generations eh. Yung false teachings nila na si Jesus ay hybrid, false teachings nila patungkol sa incarnation. So, that time po kasi sa Chalcedon po, nagkakalat yung maling katuruan, nalilito sila sa incarnation of Christ. Yung pagkatao ni Jesus, humanity of Christ. Jesus ba ay 100% na naging tao? Jesus ba ay nawala yung pagka-Diyos niya, yung naging tao siya? Okay? Ano yun po yun? Baka pag-aralan niyo sa Christology, yung kenotic theory. Kenosis po yun. Nasa Philippians yun eh. Okay? Ano ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa eh. Letter H yung start nun eh. Okay? So, yun. And then, dito sa Council of Chalcedon, nagsama-sama na naman yung mga bishops. Okay? Nagmeeting sila. Then they affirmed that Jesus Christ was both perfect deity, perfect God, and perfect human. And Christ was both truly God and truly man. Amen? Ganun po ang nangyari sa loob ng ilang, hundreds of years from 325, okay? Nung nag-start yung Christianity, nag-start yung church, marami po mga false teachings. But praise God, dahil ginamit ng Panginoon yung mga councils, yung mga church fathers, para i-reject yung mga heretics, mga false teachings patungkol kay Jesus, okay? At nagkaroon po ng mga creeds, okay? Confessions, faith confessions, Apostles' Creeds, Nicene Creeds, Chalcedonian Creeds po, yun mga ganun. Amen? So ano yung mga major, major false teachings na face nila? Ano lang, quick overview lang. Any questions mga kapatid? Bago tayo next point. Any questions po patungkol sa councils? Tatlo, ito yung pinaka-major na false teachings, okay, na kanilang kinaharap at napagdagumpayan noon. Pero nagpapatuloy pa rin ito ngayon, no? But praise God kasi meron tayong Bible, yung canons of Scripture, meron tayong orthodox teachings po, no? So number 1, Docetism. D-O-C-E-T-I-S-M. Jesus only appeared to be human. Ibig sabihin, hindi naging tao si Jesus. Para lang siya naging tao. So siya po ay Diyos na nagkatawang tao, na parang tao lang. Pero hindi siya talaga 100% na tao. Okay? So ayun po yung Docetism po. So Jesus is God who incarnated to be only a human. Parang lang siya naging tao pero hindi talaga siya tao. Ganun po yung Docetism po. Okay? Next, yung Arianism. Jesus was subordinate to his Father in glory and power. Ibig sabihin si Jesus ay inferior God. Diyos siya. Naging tao siya. Ganun yung teaching ni Arius. No? Diyos siya, pero hindi siya 100% na Diyos. Ano lang siya, parang, ano ba to? Para siyang, ano ba to? Yung Father, yung pinaka-Diyos, si Jesus Christ yun sa baba, parang ganun.
Ito po yung teaching ng mga Jehovah's Witness, no? Si Jesus Christ ay God, pero inferior God siya. Hindi siya kasing level ng Father. Okay? Ayun po ay maling-mali, no? False teaching po yun. Kasi si Jesus po mismo, alright, ay 100% God. Okay? John 1:1, in the beginning, tayo natin. John 1:1, okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung babasahin niyo yan, yung buong connection, maganda po yan, no? Pag mag-isok yung Christology, basahin niyo po yung John 1:1 hanggang sa next pa niya, no? Ayan. Kung pag-aralan yung Christology, maganda rin pag-aralan natin yung Book of John. Kasi it talks about Jesus Christ na. More of Jesus. Lastly, so number 1, Docetism. Okay? Sasabi dyan na si Jesus ay parang naging tao lamang, pero hindi siya naging tao. Then next, Arianism. Si Jesus ay hindi 100% God. Next, lastly, isa sa mga major na ano nila, Nestorianism. Ito po ay teaching ni Nestorius. Na si Jesus ay hybrid. Hybrid no? Okay? Minsan Diyos siya, minsan tao siya. Ganun siya. Nung naging tao daw si Jesus Christ, may mga times na nag-ooperate siya as God. May mga times na nawawala yung pagka-Diyos niya kasi kailangan niya maging tao. Kumbaga, hindi niya kayang mag-exist at the same time. Alright? Ganun po yung Nestorianism. At ayun po ay maling-mali. Si Jesus po ay, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, partakers of the divine nature. So, ibig sabihin, si Jesus ay nag-ooperate ng pagka-Diyos at pagka-tao at the same time na nabuhay siya. Amen? Baka may magtanong, no, si Jesus ba ay tao pa rin hanggang ngayon? Hindi na po siya tao ngayon, no? Siya po ay immortal na po siya or glorified. Sinuot niya po yung glorified body niya. Naging tao po siya. Ganito po kasi mga kapatid na. Siya po ay Diyos, no? In the beginning pa lang, John 1:1. Siyempre, kailangan niya tayong ligtas. Naging tao siya. Diyos na naging tao, pero hindi niya po hinubad, hindi niya po inalis yung pagka-Diyos niya yung naging tao siya. Okay? May teaching po na kenosis o kenotic theory po. Na ibig sabihin na si Jesus ay tinanggal niya yung pagka-Diyos niya. Sabi sa Philippians chapter 1, inalis niya yung pagka-Diyos niya para maging tao. Ayun po ay mali. Siya po ay 100% God nung naging tao siya 100%. So at the same time, nung naging tao po siya, siya po ay Diyos pa rin po. Hindi po nawala yung attributes niya ng pagka-Diyos. Siya po ay omnipotent, omnipresent, and omniscient nung siya naging tao. Inalis niya lang yung privilege as God. Inalis niya lang yon. Pero yung attributes niya, yung nature niya as God, hindi po nawala yun. Amen po ba? Alright? At nung namatay siya, nabuhay siyang muli, okay, siya po ay naging glorified na. Okay, nakaupo na siya sa trono ngayon at ngayon hindi na po siya tao. Siya po ay 100% God. Amen? Pero what we are teaching is, nung naging tao si Jesus, ay siya po ay 100% na naging tao. 100% na naging tao para maranasan niya yung hirap, okay, para magawa niya yung will of the Father, right, para matupad yung sasabi ng Bible. Amen? So, ayun po yung pinapoint natin dito, kaya pinapag-aralan natin yung Christology. At pag natamaan yung mga bagay na yon, ayun po ay false teaching na po. Amen mga kapatid. Hallelujah. Any questions? Any clarifications? Okay. Maganda pag-aralan ng Christology mga kapatid kasi the more, ganito lang yan eh. The more na nakikilala mo yung tao, the more na nai-inlove ka sa kanya. Okay? Sino po dito ang may asawa na o nag-aasawa kayo, may girlfriend, boyfriend? 'Di ba? Parang ang pangit naman nun yung girlfriend mo, boyfriend mo, hindi mo kilala, asawa mo, hindi mo, ano yun, walang communications, walang connections. Okay. Na-inlove nga ako sa asawa ko noon, nakilala ko siya eh. Okay, nagkikwento siya sa akin ng mga buhay-buhay niya. Mas na-inlove ako noon, nakilala ko siya, no? Regardless kung pangit or hindi maganda yung pagkakilala ko sa kanya. The more na nakilala ko siya, the more na na-inlove ako. Ganun lang yun. Right? And for sure, nakaka-relate po sa inyo may mga asawa, no? The more na nakilala ang asawa niyo, the more na na-stress. Ganun ba yan? Hindi. The more na nai-inlove po tayo. Okay? Lalo na pag nakikita natin ng mga magagandang bagay, yung mga gusto natin makita. How much more kay Jesus? No? Niyakap niya tayo kahit na marumi tayo. Naging tao siya. Okay? Grabe yung compassion ni Jesus kung babasahin natin yung gospel books.
Grabe yung kanyang awa at habag. Okay? So if you want to love God, you need to know God. Ganun lang yun. Yung word na know, okay? Ibig sabihin niyan, we need to have intimacy with God, not just knowledge. Kaya mga kapatid, kung gusto nating mahalin ng Panginoong Yesus, gusto pa nating ma-in love kay Jesus, at kung gusto pa nating dumikit kay Jesus, sabi sa John chapter 15, abide in me, okay? Kailangan natin pag-aralan ng Biblia, and we can start from the teaching of Christ. Christology. Hallelujah. Ako, pag mas nagets pa natin yung Christology, mas nakilala pa natin yung pagkatao, yung personality, yung um, characteristic ni Jesus, na kung mai-inlove po tayo mga kapatid, na kahit po bigyan tayo ng bigas ng Iglesia ni Cristo, hindi tayo pupunta sa church nila. Nakakalungkot yun, no? May mga Christians po, binigyan lang po ng bigas ng Iglesia ni Cristo, pumunta na sa church nila, nakipag-church membership. Kasi sinabi ni Iglesia ni Cristo, kami ang tamang church. Kaya nga sinabi, Iglesia ni Cristo, kami ang tamang church. Sinabi sa Bible, maliligtas lamang yung Iglesia ni Cristo o yung Church of Christ, which is biblical, yes. Ang maliligtas lamang po ay yung ginawang church o yung tayo as church. Tayo yung kukunin sa rapture, no? Pero na out of context sila kasi kung papag-aralan mo yung teaching nila, si Jesus Christ ay tao lamang sa kanila, hindi Diyos. Okay? Maling-mali na po agad yun, no? Hindi sila pinagbabasa ng Bible, nagbabasa lang yung minister nila, yung ministro. Okay? So, ayun yung mga false teachings na dapat iwasan natin. Kagaya ng Jehovah's Witness, si Jesus ay 80% or 70%, basta hindi siya 100% God. Okay? Yung dating daan. Ano yung teaching ng dating daan, mga kapatid? Alright. Ano yung teaching ng dating daan? Sino po nakakalam nun? Pwede po kayo mag-chat. Sabi ko lang yung mga chat nyo, nag-chat na pala kayo, na. Oh, wala pala. Okay. So, yung dating daan po, okay, nagtuturo na si Jesus Christ ay, ang kanilang teaching is para siyang Docetism, no? Na si Jesus Christ ay hindi naging tao. Na parang tao lang siya, pero hindi talaga siya na naging tao. Ganun yung po yung Docetism po, no? Yung dating daan. Right? So, pag natutunan natin yung Christology, mas ma-inlove pa tayo kay Jesus, mas mag-serve pa tayo sa Kanya. At yung ating loves kay Jesus Christ ay hindi pang hype dahil active yung church members, dahil active yung church nyo, active ka na rin. Paano kung yung mga active na members hindi naging active na? Hindi ka na rin active. No, hindi ganun yung love natin kay Jesus. We don't base our love on feelings or activities or programs in the church. We based our passion, we based our love for Christ based on the Word of God, based on His character, based on His attributes. Okay? Dapat yung ating pag-ibig kay Jesus Christ ay nakadepende sa Kanya, hindi nakadepende sa tao. Kahit na iwanan tayo ng maraming tao, kahit na bumaliktad ang mundo, kahit nabigyan tayo ng bigas, hindi tayo basta-basta madadala nila. Okay? Hindi tayo mawawala. Kasi nakabase sa revelation. Yung ating pag-ibig kay Jesus nakabase sa revelation of Christ. No? Nakabase sa revelation patungkol sa kanyang nature, sa kanyang divinity, sa kanyang humanity. Amen po mga kapatid. Another thing is, pag pinag-aralan natin yung Christology, ano tayo, malalayo po tayo sa mga false teachings, false religions po, kagaya ng mga sinabi ko kanina. No? Kagaya niyan, marami pong nadadaya na si Jesus Christ daw ay bumaba na sa Davao. Andun daw sa Davao, andun daw yung kingdom, yung paradise. Alright? Si Buloy, no? Marami pong nadadaya kasi hindi po alam yung patungkol kay Jesus Christ. Amen? Kaya pag-aralan po natin ang Christology po. Pwede tayo mag-start dito sa Christology. Amen po ba? Okay, punta tayo sa mga creeds. Apostles' Creed, isa sa mga famous, basic, okay, Apostles' Creed. Babasahin ko po sa inyo, no? Sa church namin, kasi meron po kaming Presbyterian missionary. Yung missionary po sa church namin dati, local church ko, Presbyterian po sila, mga Baptist. So, every Sunday po, required kaming, kinakabisado namin to,
Nandiyan si Kuya Abe. 'Di ba Kuya Abe? Kabisado natin 'to. Di puwedeng hindi namin kabisado ang Apostles' Creed. Every Sunday po namin 'tong dinideclare sa church. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Communion Church o Catholic Church sa iba. Yung Catholic po kasi, ito po ay universal, ibig sabihin yan. Okay? Yung word na Catholic, hindi po siya religion. Ito po ay word na ibig sabihin universal. Kumbaga, kinuwala na ng Catholic yung word na para gumawa ng religion. Okay? Pero mababasa niyo po sa pinaka-original na Apostles' Creed, Catholic po ang ginamit dyan. No? Alam ko ang Catholic, Latin word to eh. Kinuha to sa Latin word na ibig sabihin universal. The communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen and amen. Ayun po yung Apostles' Creed. So, sa Apostles' Creed, nakasummarize na. Okay, summarize na po yung confession natin, yung paniniwala natin kay Jesus Christ. Alright? So, meron dito nagbasa. Pagkakaalam ko sa sabi ni Kuya Abe, sa pagkakaalam ko sa teaching ng dating hindi sila equal na mataas ang pagka-Diyos ng Father kay God. Opo, amen. Okay. Yon. Next, isa sa mga sikat pa, Nicene Creed. Basahin natin yung Nicene Creed What we believe, okay? I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our God, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the scripture. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of eternal life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. So, pansin nyo ulit, may Catholic. Alright? Ito po, hindi po to yung Catholic na alam natin ngayon. Ito po ay universal. Ibig sabihin ng word na yan. No? Okay. Next, lastly, Chalcedonian Creed. Chalcedonian Creed. Hallelujah. May-bless po ba kayo mga kapatid? Okay. Creed of Chalcedonian. Ano ba yan? Ito yung Chalcedonian Creed. We then, following the Holy Fathers, all with one, sorry. Hold on, nawala siya sa Hold on. Huling Chalcedonian Creed ko dito. Or Chalcedonian Confessions. Yun. Tama ito nga, binasa ko kanina. Yan. Hold on po. Binasa ko na kanina eh. We then, following the Holy Fathers, all with one consent, teach men to confess one and the same God, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood, truly God and truly man, of a rational soul and body, co-essential with the Father according to the Godhead, and substantial with us according to the manhood, all things like unto us without sin. Okay, Jesus Christ, naging tao si Jesus, no?
pero hindi siya nagkasala. 100% spotless, sinless po ang Panginoon, no? Isa pa dito, begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these latter days for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, the Mother of God, according to the manhood, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures without confusion, without change, without division, without separation, the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved and concurring in one person and one subsistence, not parted or divided into two persons. So hindi siya hybrid, no? But one and the same time and only begotten, God the Word, the Lord Jesus Christ, as the prophets from the beginning have declared concerning him. And the Lord Jesus Christ himself has taught us, and the creed of the Holy Fathers has handed down to us. Mahalaga po yung church confessions po, no? Yung church natin, maganda to kino-confess ito. Apostles' Creeds, Chalcedonian Creeds po, no? Kasi summarize po yan ng Christology na patungkol kay Jesus Christ, yung kanyang humanity, yung kanyang divinity, mga kapatid. At nabuo po yung mga creeds na yan, mga confessions, kasi nga maraming false teachings. Nagkaroon ng confusion, divisions. Alright, ginawa po yan ng mga bishops, ng mga orthodox leaders po. When we say orthodox, tama. Ginawa po nila yan, napagkasunduan po yan ng mga lahat po ng buong church na that time. Okay, na maging standard po ng teaching nila patungkol sa kay Jesus Christ. Amen? So, ayun po mga kapatid, sa Christology po, teka lang, magabasa mo na ako ng mga chat nyo, baka nag-chat kaya. Alright. Wala. So, sa Christology po mga kapatid, papag-aralan nyo po, patapos na po ako, no? Yung pre-existence and eternality of Christ, si Jesus ba ay eternal? Okay? Papag-aralan po yung deity of Christ, yung divine nature of Christ, okay? Yung prophecies about Christ, incarnation, yung pagkatao ni Jesus, hypostatic, ito pala sabi ko kanina, hypostatic union and kenosis po. Yung earthly life of Jesus, temptation of Christ, okay? May tawag dito sa temptation of Christ. Tapos yung kanyang ministry, present ministry, future ministry, ayun yung mga papag-aralan po, no, sa Christology. Mahaba-haba po ito mga kapatid, no? And I pray na na-challenge tayo na mas pag-aralan pa natin Christology, mas pag-aralan pa natin, laliman pa natin yung pundasyon natin patungkol kay Jesus. Okay? Laliman pa po natin mga kapatid. So kung maghahanap po kayo ng simbahan, maghahanap po kayo ng lilipatan, lumipat kayo ng ibang lugar, pumunta kayo ibang bansa, tignan niyo po yung major doctrine, especially po yung teaching about kay Jesus. Tuturo ba nila si Jesus ay 100% God, 100% man? Tuturo ba nila si Jesus ay naging tao? Tuturo ba nila na si Jesus ay Diyos nung naging tao siya? Ayun po yung i-consider natin ng paglilipat po tayong church. Kung ang church po nalipatan nyo, hindi nag-i-speaking in tongues, that's fine. Walang problema kung walang speaking in tongues dyan. Importante may maayos na teaching about kay Jesus Christ. Amen? So, ito po yung consider natin. So, I pray na na-encourage tayo, na-exhort tayo, mas nag-alab pa ang ating puso patungkol kay Jesus. Okay? Mga kapatid, set aside natin yung ibang teachings muna, no? Huwag tayo pumunta agad ng teaching of the end times. Mahalaga naman yung lahat ng bagay na yan, no? Baka naman kasi magaling tayo sa teaching of end times, eschatology, pero wala tayong alam sa Christology. Naku, mahirap po yun, no? Marami tayong alam sa ibang teachings, spiritual gifts, supernatural, pero wala tayong alam sa Christology. Mahirap po yun, no? Marami pong nadadaya. Number one reason is because of the lack of understanding of the basic teachings po ng Bible. Kagaya ng Christology po. Okay? Pwede po, kung napag-aralan nyo na po ito, pwede nyo po pag-aralan ulit at ituro po sa iba. Alright? At kung meron po kayong tanong, pwede kayong magtanong after nito, kaya pwede kayong mag-chat sa akin, no? Okay, mga kapatid. Ilang buwan ko na ito pinapag-aralan. Actually, napag-aralan ko na to. Pero binalikan ko siya last month. Okay? Last month, binalikan ko siya. Mas pinag-aralan ko pa siya. Alright? Kasi by this year nga, 2024, ituturo ko to sa online.
So ayun lang po mga kapatid, let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, we love you, we thank you, we worship you, God. Jesus, give us understanding through the Holy Spirit to know your identity, to know your personality, characteristics, attributes, your nature, Jesus. Jesus, help us to have a firm foundation. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, maunawaan ang Christology, maisagawa yung personal, yung mga practical applications. In Jesus' name. At ilay mo kami sa mga false teachings. Ilay mo kami, Lord God, sa mga maling katurungan patungkol sa iyo. Lord Jesus, we believe that you are 100% God. You are God um, na naging tao 100%. At nung naging tao ka 100%, God ka pa rin. Hindi mo inalis yung pagka-Diyos mo. Jesus Christ, you are the Son of God. And we believe, Lord God, that you will come again for us. Thank you, Lord God, Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Hallelujah.